Okay, Hinebra at saka TNT. Ay, Hinebra at saka Rain or Shine. Ano TNT? Hinebra at saka Rain or Shine, no? So, makikita natin dito yung pagbawi ng Hinebra dahil natalo sila sa TNT. So, bumawi sila. So, paano nila nagawang manalo dito sa Rain or Shine na alam naman natin na mabilis ang laro? High octane ng offense. So from scoring 127 the previous game, 90 points na lang sila ngayon. It just so happens na maraming malaki ang Hinebra. Yung size ng Hinebra, yung athleticism nila. Nung first five, yung first five nila was too much for Rain or Shine. No? Sino yung first five nila? Si Scotty Thompson, Stephen Holt, si Japet, si Justin Brownlee, uh, two, three, si Troy. Yung first five nila, yun ang malupit. Tsaka having two long and athletic guys, nahihirapan ang Rain or Shine, no? Especially hindi masyadong nakatakbo ang Rain or Shine dahil yung sa transition defense ng Hinebra nung first five. Kung mapapansin nyo, yung nangyari nung first game at saka second game, pareho lang. Ano yung teams na yon? TNT dependent on yung regular nila, RHJ of Tana. Ganon din yung Hinebra. Kaso lang sa TNT, dalawa player lang. Etong first five ng Hinebra, first five, although mayroong konti dun sa kanilang bench galing, no? Meron silang konti galing dun sa bench, then umi-score itong si RJ Abarientos. Pero aside from dun, wala na. Kung makikita nyo yung usage rate ni Scotty Thompson tsaka ni RJ Abarientos, hindi nagkakalayo. Kahit bata-bata itong si RJ Abarientos, malaki na rin ang inaasahan dito. Tingnan nyo, konting error lang, nilalabas agad. Tumatime out si Tim Cone. Pinagagalitan to dahil malaking tiwala niya sa rookie na to. That to facilitate the offense without Scotty. Pero yun nga lang, yung defensive consistency nito dapat makita just like his uncle Johnny Abarientos. Basically, yun lang nangyari sa laro na yun. Hindi makapuntos ang Rain or Shine sa pace na gusto nila. Kumbaga na-control ng Hinebra yung pace. Yung Hinebra ang nag-dictate ng pace. Okay? Kasi yung scoring, hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Anong pace ba ang gusto mo na tinatakbo? Kasi doon sumusunod yung kalaban. Okay? Hinebra now can go quick. Hinebra can go half court set. E pag nag half court ka, alam naman natin yung ball movement nito. Sa dami ng pasa at saka sa daming sa daming points in the paint ni Troy Rosario. Yun ang meron ng Hinebra ngayon by acquiring Troy. Mas madali ang basketball kasi may pupuntahan ka na sa ilalim nang wala si Japet na halos idinudukot na lang yung bola sa ilalim ng ring. Kumbaga nawawala yung pressure kay na Brownlee kasi may papasahan na sila na willing tumira sa labas, willing gumalaw, at saka Troy Rosario is the number 1 offensive rebounder ng Hinebra. So yung offensive rebounding niya, nakakatulong na rin yun. So may katulong na si Thompson sa rebound. That alone says something about Hinebra. Na kung minsan nawawala sila sa wisyo dahil maraming turnover, hindi pumapasok yung tira nila. Napopwersa tong si Justin Noype na mag-extend na hindi naman tama kasi napapagod din naman siya. So mahirap din yung over-reliant ka kasi pag tinanggal mo yung first five ng Hinebra, ang puntos mo manggagaling na lang kay Jamie Malonzo na sana hindi na ma-injured at saka kay RJ Abarientos usually. So 7 player lang aasahan mo.
mahirap pa rin yun. Kasi ang laki ng pressure na binibigay mo sa first pipe. So, yun yung mali na kapag ka masyado ang over-reliant sa first pipe mo. So, yun lang po.